Welcome to MMM's free YouTube channel. Hope you enjoy my videos. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll appreciate it a lot. Kabanata 44, ang morality test. Habang nagkakagulo sa arena, naglalakad naman si Carlton sa hallway ng palasyo. Napansin niyang may isang kakaibang ibon na pumasok sa bintana at dumapos sa kanyang mesa. Matagal na akong hindi nakakapasok sa silid na ito. Kailan pa napunta rito ang Falcon Carrier na ito? Tanong ni Carlton sa sarili. Tumingin sa kanya ang Falcon at biglang lumitaw ang isang mensahe, may mga hukbo ng undead na papunta sa Gorgon Fortress, ang nagpadala ay walang iba kundi ang Castle Lord ng Dryad. Gulat na napatingin si Carlton sa bintana, mula sa malayo, natatanaw na niya ang naglalakihang itim na ulap na unti-unting lumalapit sa buong Gorgon. Ang tusong plano ni Geocryong-ja sa loob ng arena, napansin din ni Jae-hwan ang dumidilim na kalangitan, samantala, patuloy pa rin si Geocryong-ja sa kanyang madamdaming pananalita gamit ang Gaze of Justice at Elite Level Speech Enchantment. Ang kailangan natin ngayon ay hindi pag-aaway, kundi pagkakaisa, kaya naman, dapat nang itigil ang tournament na ito, pahayag ni Geocryong. Sa kanyang isipan, alam niyang nakuha na niya ang pabor ng madla, nakuha mo na ang hangad mo. Castle Lord, marami ng mga espiritu ang nagtipon-tipon para ialay ang kanilang buhay sa iyong Abyss Expedition, ngunit may isang mahalagang issue pa tayong dapat resolbahin, sino ang mamumuno sa ating lahat? May binabalak ang babaeng yan, bulong ni Chang Heo kay Magok Shin. Tama ka, ginamit niya ang kanyang mga abilidad para makuha ang loob ng mga tao, at ngayon ay bigla niyang itinigil, sagot ni Magok. Hinarap ni Geocryong si Jae-hwan, gusto ko, aking Panginoon, na ikaw ang mamuno sa amin, ikaw ay mas malakas kaysa sa 10 Clan Lords at mas mahusay kaysa sa Lord ng Forest School Clan, wala pang kasing talentado mo sa kasaysayan ng Chaos. Nagsimulang magingay ang mga tao sa pagsang-ayon, ngunit biglang sumabat ang righteous warrior na si Mayong Guanhan. Tumututol ako, ang dapat mamuno sa atin ay hindi lang dapat malakas at matalino, sigaw ni Mayong Guanhan. Anong kalidad pa ba ang hinahanap mo, Ginoo, para maging karapat-dapat ang isang pinuno? Tanong ni Geocryong na kunwari ay nagtataka. Ang kakayahang protektahan ng buong grupo, sa madaling salita, kailangan ng matatag na karakter. Sa tingin ko ay dapat nating bigyan ng pagsubok ang Castle Lord, mungkahi ni Mayong Guanhan. Gusto ko ay si Lord Geocryong-ja ang gumawa nito. Ako, ano namang pagsubok ang ibibigay ko sa kanya? Pakunwaring tanong ni Geocryong. Bakit hindi mo siya bigyan ng morality test? Hamon ni Mayong Guanhan. Morality test, pag-iisip ni Jae-hwan, nagkatitigan ng dalawa, ngumiti ng bahagya si Geocryong-ja, ang ngiti ng isang taong alam na nanalo na siya, dahil sa kapangyarihan ni Geocryong, sumang-ayon ang buong madla sa suhestyon. Ang Lord ng Ladies Faith Clan ay humiling ng morality test. Magsialis muna ang lahat sa entablado maliban sa Castle Lord. Anunsyo ni Jahir. Ang pagsubok sa gitna ng unos. Mukhang wala ka nang magagawa dahil ito ang gusto ng lahat, masayang sabi ni Geocryong-ja. Biglang nagliparan ang mga kumikinang na paru-paro sa sahig ng arena. Gumawa ang mga ito ng mga mahiwagang simbolo na nagliwanag ng husto. Tatanggapin mo ba ang morality test para mapatunayan na karapat-dapat kang mamuno, hamon ni Geocryong? Sa gilid, kinakabahan si Chang Heo, isang morality test, problema ito. Alam ng lahat na ang test ni Geocryong-ja ay ginagamit ng mga matataas na adapted players para sa susunod na stage ng Awakening, paliwanag ni Magok Shin, kahit ako ay hindi ko pa ito nasubukan. Natatarantang nag-isip si Chang Heo. Paano kung maisipan ni Jae-hwan na burahin na lang ang lahat gaya ng dati, kapag pumatay siya rito, walang sasama sa kanya sa ekspedisyon, pero kung tatanggapin niya ang test na ito at mabigo siya, katapusan na niya, ano ang gagawin mo, bata? Tinatanggap ko, diretsyong sagot ni Jae-hwan, nagulat ang lahat, sa isang iglap, biglang nagbago ang paligid, ang arena ay napalitan ng isang malawak na karagatan, nakatayo si Jae-hwan sa isang sirang bangka na papalubog, at ang bangkang ito ay hinahampas ng malalakas na alon at bagyo. Ang morality test ay magaganap sa gitna ng malawak na dagat, paliwanag ng boses ni Geocryong-ja. Sa paligid ni Jae-hwan, may mga taong nalulunod, isang maliit na bangka ang lumitaw upang iligtas ang ibang nalulunod, salamat sa Diyos, na iligtas ang kasamahan mo, kutyang sabi ni Geocryong-ja. Mayroon pang isang natitira,
sigaw ng isang lalaki sa loob ng bangka. Anong gagawin natin, 10 lang ang kasya sa bangkang ito, kapag isinakay pa natin siya, lulubog tayong lahat, sigaw ng isa pa. Iwanan na natin siya, biglang may humawak sa braso ni Jae-hwan, Kapitan, ikaw na ang magdesisyon, nagulat si Jae-hwan, paano ako napunta sa maliit na bangkang ito, biglang lumitaw ang isang screen sa harap niya na may dalawang opsyon, isa, iligtas ang sarili at iwanan ang nalulunod, dalawa, walang dapat maiwan, isakay ang lahat kahit manganib na lumubog ang bangka. Tumingin si Gyeokryong-ja kay Jae-hwan nang may mapanuring mata, ano ang gagawin mo, Castle Lord? Kabanata 45, ang pagbasag sa ilusyon at ang malaking sakuna. Nakikita ko na, ito pala ang ibig sabihin ng morality test, sambit ni Jae-hwan sa kanyang isipan habang nakatitig sa screen. Kaya ngayon, aking Panginoon, ano ang gagawin mo? Sigaw ni Gyeokryong-ja habang nakatitig ng may panghahamon. Sa isip ni Gyeokryong-ja, kampante siya na wala ng kawala si Jae-hwan, kapag pinili niya ang unang opsyon, papunahin siya ng mga tao at tatawaging walang puso, kapag ang pangalawa naman, sisisihin siya sa kanyang maling desisyon na ikapapahamak ng lahat, kahit ano ang piliin niya, magdududa ang lahat kung kwalipikado ba talaga siyang mamuno sa ekspedisyon. Ang pipiliin ko ay ang pangatlong opsyon, deklarasyon ni Jae-hwan. Nanlaki ang mga mata ni Gyeokryong-ja, ano ang ibig mong sabihin, anong pangatlong opsyon? Ang sabi ko, ang pangatlong opsyon, ililigtas ko ang lahat at hindi ko hahayaang lumubog ang bangka, simpleng sagot ni Jae-hwan. Hindi maaari, nakita niya ba ang nakatagang opsyon? Gulat na isip ni Gyeokryong, biglang may lumabas na mga letter sa screen, hindi mo makikita ang pangatlong opsyon kung hindi mo mareresolba ang lahat ng problema. Ito lang ang tanging paraan para mapanatili ang iyong pagkatao habang nagpapakita ng tamang pagpapasya. Plano ko sanang ipakita lang ito sa kanya matapos niyang pumili sa unang dalawa para ipamukha na hindi siya karapat-dapat, ngunit sinira niya ang plano ko. Pakiusap, sabihin mo sa amin, ano ang pangatlong opsyon na naiisip mo? Tanong ni Gyeokryong. Ang mga tao rito ay nanganib dahil sa bagyo sa dagat, di ba? Tanong ni Jae-hwan. Oo, ganoon na nga, tugon ni Gyeokryong. Kung ganoon, kailangan ko lang hatiin ang buong dagat, may kumpiyansang sabi ni Jae-hwan. Ano bang pinagsasabi ng taong ito? Nasisiraan na ba siya ng bait dahil sa panik? Pag-iisip ni Gyeokryong. Biglang hinawakan ni Jae-hwan ang kanyang espada at pumwesto para sa isang matinding atake. Sandali, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pigil ni Gyeokryong-ja. Alam ko ang posisyong yan, tumakbo kayong lahat, bilisan ninyo. Sigaw ni Chang Heo sa mga manunood, nagsitakbuhan ang lahat kahit ang iba ay naguguluhan pa. Isang dambuhalang enerhiya ang pinakawalan ni Jae-hwan, yumanig ang buong karagatan sa tindi ng lakas nito. Naglitawan ang mga mensahe sa screen, system error, ang atake ni Jae-hwan ay gumawa ng isang malaking butas sa pader ng arena, direkta sa kinalalagyan ng mga ilusyon. Maraming salamat, Kapitan, iniligtas mo kami, sambit ng mga taong bahagi lamang ng ilusyon habang unti-unti silang nalulusaw. Isang notification ang lumitaw, morality test, complete. Ano sa tingin mo ang ginawa mo? Ano yun? Galit na sigaw ni Gyeokryong-ja kay Jae-hwan. Ngayon, oras na para tapusin ang pagpapanggap at kalokohang ito, malamig na sabi ni Jae-hwan habang naglalabas ng nakapangingilabot na aura. Ang pagdating ng Undead Army, natigilan si Gyeokryong, ngunit biglang umalingaw-ngaw ang alarma sa buong kaharian. Level 1 Alert, Gorgon Under Attack, ano ang nangyayari? Ang tanong ni Gyeokryong-ja. Napalingon si Jae-hwan sa nabutas niyang pader at agad na kumaraipas ng takbo patungo sa labas. Kinansela ang lahat ng event at tuluyang isinara ang lahat ng mga tarangkahan ng castle. Lahat ng mga residente ay pinapayuhang lumikas patungo sa norte, babala ng mga kawal sa buong lungsod. Nagkakagulo na ang lahat, sa tuktok ng pader ng Gorgon, nakatayo si Jae-hwan kasama ang iba pang mga clan lord. Lahat ba ng mga itim na yun sa malayo ay mga undead? Tanong ni Yonghyun na nanginginig. Naubos na ang Thunder God clan at ang Manticore, ngayon naman ay ang Gorgon, baka ito na ang huling araw ko. Kung ngayon pa lang ay iniisip mo na ang katapusan mo, paano ka pa sasama sa Abyss Expedition? Pambabara ni Huang Kang, kahit na nanginginig din ang kanyang sariling mga tuhod. Tumahimik ka nga, sigaw ni Huang Kang para itago ang takot. Napatawa na lang si Chang Heo habang pinagmamasdan sila. Ang mga batang ito ay hindi pa isinisilang 900 taon na ang nakalipas,
Pero ngayon sila na ang mga pinuno, Infinite Clan, South Sea, Forest School, Ladies of Faith, Fire King, at Thunder God. 6 sa 10 clan lord ay narito, hindi ako makapaniwalang makikita ko itong muli. Mag-Okshin, hindi ba't parang bumabalik ang nakaraan? Tanong ni Chang Heo. Ang ibig mo bang sabihin ay ang paglalakbay natin sa Undead Palace? Tugon ni Magok. Oo, parang ganito rin ang pakiramdam noon. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit naririto ang bagay na yan, seryosong sabi ni Chang Heo. Sa mundo ng chaos, ang mga undead ay kayang tumawag ng kapwa undead, ngunit sa pagkakataong ito, isang catastrophe, ang hari ng mga undead, ang lumitaw sa harap ng Gorgon, ito ang tinatawag na calamity na kinatatakutan ng lahat. Sa di kalayuan, nagsimula nang magsidatingan ang mga giant undead, mabilis silang lumalapit habang bumubukas ang kanilang mga nakapangingilabot na bibig na puno ng matutulis na ngipin at mga galame na handang humiwa sa kahit anong harang. Kabanata 46, ang pagharap sa kawalang pag-asa sa loob ng kaharian. Umaalingaw-ngaw ang hiyawan at kaguluhan, patuloy ang pagpasok ng mga undead at walang awang pinapaslang ang mga espiritong nadadaanan nila. Ang mga biktima ay agad ding nahahawahan at nagiging bahagi ng hukbo ng mga undead. Sa tuktok ng pader ng Gorgon, nakatanaw si Gyeokryong-ja habang nanginginig sa matinding takot, hindi siya makakilos, hindi ito maaari, katapusan na ba ito ng lahat, isip niya. Isang matanda ang nadapa sa kanyang harapan, sa likuran nito, isang gutom na undead ang handa ng sumagpang. Huwag, sigaw ni Gyeokryong-ja, ngunit nanatiling nakapako ang kanyang mga paa. Sa isang iglap, sumulpot si Mayong Guanhan, ang righteous warrior, upang sagipin ang matanda. Tulungan mo sila, sigaw muli ni Gyeokryong, ngunit huli na ang lahat, nasugatan pa rin ang matanda dahil sa bilis ng kalaban. Patawad, hindi pa ako ganoong kalakas para mailigtas siya, malungkot na tugon ni Mayong Guan. Natigilan si Gyeokryong, wala rin akong sapat na lakas, wala akong silbi sa oras na ito. Pagsisisi niya sa sarili, biglang may mga dambuhalang galame na sumulpot mula sa lupa at inatake si Mayong Guanhan, nasapul ang righteous warrior at tumalsik sa tindi ng impact. Habang nasasaksihan nito ni Gyeokryong-ja, tila nawala na siya ng pag-asa. Ano pa ang silbi ng paghahanap ng katarungan sa mundong ito? Paanong magkakaroon ng pag-asa sa mundong hindi ka naman pinipili? Isang giant undead ang lumitaw sa kanyang harapan, handa na siyang tapusin, ngunit sa isang kisap mata, nahati ito sa gitna. Gumising ka at maging matatag, Lord Gyeokryong-ja, sigaw ni Yongyun. Sina Yongyun at ang iba pang mga clan lord ay buong tapang na nakikipaglaban sa mga undead para protektahan siya. Ano ang punto nito? Isip ni Gyeokryong, inaantala lamang nila ang hindi maiiwasan kaganapan, imposibleng talunin ang bagay na ito, nagiging mapangahas lang ba sila para hindi makaramdam ng takot? Hindi, nakikita kong nanginginig si Yongyun, ibig sabihin, takot din siya. Kung ganoon, anong pag-asa ang nakikita nila na nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob? Ano ba ito? Hindi ito madaling trabaho, reklamo ni Yongyun habang pilit na lumalaban. Huwag kang ang umasta na parang astig ka, sigaw ni Huang Kang. Tingnan mo ang nasa likod mo, siya ang nakikipaglaban sa pinakamalakas na kaaway ng mag-isa. Ang pag-asang kayang magpatambo ng kahit ano, sa kabilang dako ng arena, kinakalaban ni Jae-hwan ang giant backward walking Magritte. Ginamit ng dambuhalang undead ang kapangyarihan nito upang palutangin ang mga bato at debris mula sa mga gusali. Hoy, mga parte yan ng building ko na sinisira mo, asar na sigaw ni Jae-hwan. Isa-isang ipinatama ng Magritte ang mga dambuhalang bato kay Jae-hwan, ngunit maliksi itong iniwasan ng binata, hindi tumitigil ang mga galamay ng kalaban sa pagsalakay. Nakakainis ang katangian niya, isip ni Jae-hwan, kapag lumalapit ako, nagbabato siya ng kung ano-ano, kapag lumalayo naman ako, nagpapakawala siya ng enerhiya. Patuloy ang pag-ilag ni Jae-hwan, ngunit unti-unti na siyang nadadaplisang ng mga talsik ng atake, nang muling maghanda ang giant Magritte para sa isang direktang pagsabog, nag-ipon ng lakas si Jae-hwan upang sanggain ito. Kaboom, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Si Chang Heo ay hindi mapigilan ng panginginig ng kanyang mga kamay, walang hiya. Naaalala ko ang nakaraan, parang pareho ang nangyayari ngayon, wala ba talagang magagawa ang sangkatauhan sa harap ng ganitong kawalang pag-asa, ngunit sa gitna ng usok, biglang nagliwanag ang langit, naalala ni Chang Heo ang sinabi ng dating Castle Lord tungkol sa hindi matatawarang pag-asa.
Nasaksihan ni Chang Heo ang isang kamanghamanghang eksena, ang dambuhalang giant backward walking Magritte ay tumilapon ng malakas patungo sa pader. Kasama nitong tumilapon si Jae Hwan, na ang espada ay malalim na nakabaon sa katawan ng undead. Ito ang pag-asang tinutukoy nila, ang lakas na kayang magpatambo ng kahit anong hadlang, sa isang malakas na kalabog, bumagsak ang wala ng buhay na giant Magritte sa sahig.